Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimate Siddha Swarupananda Paramahamsa Tinamini, Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Bindam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol! Magandang buhay po sa ating lahat. Ang ating pong mag-usapan ngayon ay may pamagat na ang espiritual ay higit pa sa kabutihan ng mundong ito. Ito po ay pagpapatuloy sa ating pagtalakay tungkol sa three modes of material nature. Ang three modes of material nature, yun po yung mode ng kabutihan, o pwersa ng kabutihan, o katangian ng kabutihan, kapusukan, mode of passion, at yung kamangmangan, mode of ignorance. Yan po. So, particular po ngayon, tatalakayin natin, ay yun sa mode of goodness. Kung saan inaakala ng marami ay ito ay ayos na makamit ng isang tao o marating na isang tao. Ito na yung kondisyon na mapapaayos yung tao. Kaya dito niya na matatagpuan yung kaligayahan na talagang magsasatisfy sa kanya o magpapakumpleto sa kanya. Subalit gaya po ng mga nabanggit ko sa mga nakaraang pagtalakay, ito pong mode of goodness, ito yung katangian ng kabutihan dito sa mundong ito, ay ito pa rin ay napapaloob sa mundong ito na material. Ngunit inaakala natin na ito ay spiritual na. Ang pupuntuhin lamang po natin ngayon ay bibigyan natin ng liwanag na maging klaro sa atin na itong mode of goodness dito sa mundo na ito ay hindi pa ito yung spiritual. Subalit, itong mode of goodness sa mundong ito ay mabuting kalagayan papunta sa spiritual. Sa tatlong modes, mode of passion, ignorance, sa goodness, yun pong mode of goodness, ito yung pinakamataas na mode, pinakamataas na katangian dito sa mundo na ito. Na ito yung katangian, ito yung kalagayan ng kamalayan, o kalagayan ng katangian ng pamumuhay, katangian ng gawain na paborable. Yan. Para sa isang tao na gusto makarating sa spiritual na antas ng kamalayan, spiritual na antas ng buhay. So, sa kalagayan po ng material mode of goodness, okay, kabutihan sa material na kalikasan sa mundong ito, okay? Sa kondisyon na ito yung kondisyon na kung saan ang isang tao ay andun yung tendensiya niya na gumawa ng kabutihan, mamuhay ng may kabutihan, na at ang level ng kabutihan nito ay pangmaterial. Halimbawa po, ganito. Ako ay mahilig na mag-alaga ng aking katawan. Andun yung aking
lakas ng tendency na mag-alaga, pangalagaan ko yung katawan ko sa pamagitan ng malulusog, malilinis na pagkain. Ganoon din, andun yung aking pangalaga sa aking pangatawan sa pamagitan ng pagbibigay dito ng sapat, hindi sobra, na ehersisyo. Okay. Ganoon din naman, pagpapahinga. Yan po ay magagandang gawain, mabubuting gawain. Pero ang pinupuntarya po niyan ay pangkatawan. Okay. Dahil po din sa material mode of goodness, may bahid pa rin ito ng kamangmangan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang isang tao may mga ganitong tendensiya, okay, na kamukha nga ito, nag-aalaga sa material na katawan, o kaya ay nag-aalaga sa material na katawan ng mga tao. Halimbawa, pagtuturo ng exercise, pagtuturo ng magandang nutrition, pagtuturo ng relaxation, puro po yan ng pangkatawan. Okay? Kasi nga po, ang tingin niya sa mga tao ay siya yung katawan. At tingin niya sa sarili niya, siya yung katawan. Okay? Maganda po yung layunin niya. Maganda yung layunin niya. Ganun din po, ang isang tao, dito sa mundo na ito, makikita natin, may tendensiya na magpatayo ng mga ospital. Tumutulong para matayo yung ospital para yung mga tao ay may mapuntahan na kung saan sila ay magpapagamot ng kanilang material na katawan. Ay may mga karamdaman. At yung serbisyo doon sa ospital na yon ay mababa lang. O kaya, halos walang bayad dahil gumagawa sila ng paraan para makalibre yung mga tao na pupunta sa ospital na yon. O kaya, papatayo isang tao, papagawa isang tao ng mga pinanggagalingan ng tubig. Diba? Para may mainom, may mapaligo, may magamit sa kanilang pangluto. So, siya gumagastos para yung mga tao doon sa community na yun, ma-avail nila, magkaroon sila ng magagamit na tubig. Kaya naman, magpapatayo ng eskwelahan. Diba? O nagpapamigay ng mga damit para sa katawan. May mga masuot na damit yung mga tao. Kaya pagkain. Yeah. So, magagandang gawain, mabubuting gawain, pero ang pinupunteriya ay material na kondisyon, material na kabutihan ng sarili niya o ng ibang tao. Ano po ito? Nasa mode of goodness. At nakala natin, ito na yung ayos na marating na isang tao. At itutumbas pa nila ito na ay spiritual na. Matitingnan natin ang isang konsepto na pag pinagsilbihan mo yung kapwa mo, okay? Pag pinaglingkuran mo yung kapwa mo, yun ay paglilingkod na rin. Pagsisilbi na rin yun sa Diyos. Dinig po niyan. Pakinggan natin na pag pinagsilbihan mo yung kapwa mo, pag pinaglingkuran mo yung kapwa mo, tinulungan mo yung kapwa mo, yun ay katumbas nun ay pagsisilbi na sa Diyos. Paglilingkod na sa Diyos. O pagmamahal sa Diyos. Okay po. Pag sinabing paglilingkod sa kapwa, ano yung kapwa? Ano yung tinutukoy nilang kapwa? Yung katawan. Diba? Ang kapwa, hindi naman tayo yung katawan eh. Ang kapwa natin, hindi naman siya yung katawan eh. So, ito ay nasa material mode of goodness. Okay? So, hindi pa pumapasok dito yung tunay na pananaw tungkol sa espiritual. Ganon din. Kala ng iba, yung pagsunod sa mga religious practices
Di ba? Pag-attend ng mga pagtitipon sa isang moske o sa templo o simbahan, attend ka doon at ginagawa mo yung mga aktibidades doon, gawain doon na inilalatag, ino-offer, inihandog ng samahan na ito na pang simbahan o pang reliyon. Itinutumbas na natin na yun ay spiritual na. Nasa ano pa rin po yan? Nasa mode of goodness. Dahil kung yung proseso na yon, yung aktibidades na yon, ay hindi talaga nagbubunyag, nagre-reveal, okay, na ikaw ay makakilala sa iyong sarili at sa kapwa mo, sa tunay nilang at tunay mong pagkatao na ikaw ay spiritual na lang, hindi yan nagpapakilala sa iyo tungkol sa spiritual na pagkatao ng Diyos at spiritual mong relasyon sa Diyos. Hindi pa po yan spiritual. Okay? Hindi pa po yan spiritual. So, akalain ng tao, ito na yung goal ng buhay ko. Magawa ko to. Mapagtapos ko mapaglingkuran ko yung pamilya ko, yung anak ko, yung asawa ko, maalagaan ko yung mabigay ko yung mga pangangailangan nila. Diba? Asawa ko, anak ko, aking asawa, aking anak, aking kabarangay, aking kabayan, aking kabansa, aking kapwa-tao. Yeah. Mapaglingkuran ko sila. Ito na yung goal ng buhay ko. Liligaya na ako. Hindi pa po. Hindi pa po. Yung pong tinatawag na maging force for good or force of good. Maging puwersa tayo para sa kabutihan. Maganda pong konsepto yan. Pero alamin natin yung talagang lubusan na kabutihan. At hindi po tayo dadako makarating sa lubusan na kabutihan, sa ultimate na kabutihan, pag wala po tayong kamalayan sa spiritual nating pagkatao. Hindi natin alam yung pinaka-basic, pundasyonal na kaalaman tungkol sa yung tunay na katauhan bilang isang spiritual na nilalang. Pag wala po tayo sa ganung antas o level ng kamalayan na spiritual, andun pa po tayo sa mundo ng material. Isipin natin tayo ay material, ang kapwa ko ay material, at ang inisip natin kabutihan ay pang-material. Yun po. Ano ba talaga yung spiritual na sitwasyon o kondisyon? Ito po ay kalagayan ng kamalayan ng pagkatao. Kung saan, batid mo, alam mo, meron kang kamalayan na ikaw ay isang buhay na nilalang, spiritual na nilalang, eternal na nilalang. Hindi ka itong material na katawan na ito. At itong kapwa mo ay mga spiritual din na pansamantalang nasa loob ng material nilang katawan. At isa pa, meron tayong supreme person, supreme Lord, na siyang pinagmulan nating lahat.
origin nating lahat at origin o pinagmulan ng lahat ng material na bagay sa ating kapaligiran. Material, patay na bagay, spiritual, mga buhay na lang, galing po yan lahat sa Diyos. At siya mismo ay spiritual din. At dahil tayo ay galing sa Kanya at ang lahat ay galing sa Kanya, ang natural nating gawain ay magpailalim sa pagmamahal niya, sa pangangalaga niya, sa pangangasiwa niya, sa protection niya. Siya po ang pinakadakila, pinakamarunong, pinakamayari ng lahat. Tayo po malilit lang po tayong bahagi niya, galing po sa Kanya. So malilit lang po tayo, siya yung pinakadakila. Natural lamang po na tayo dapat na magpailalim sa Kanya. Mag-surrender sa Kanyang kagustuhan, sa Kanyang pagmamahal. Ang ibig mo sabihin ng spiritual ay alam mo na ikaw ay spiritual at namumuhay ka nang ayon sa iyong spiritual na relasyon sa Diyos. At ito ay alam mo. Hindi yung alam mo lang material. Ang may kamalayan ka lang tungkol sa material, walang kamalayan tungkol sa sarili mo, tungkol sa kapwa mo na spiritual at sa Diyos na spiritual. Sa mundong material, ang ginagampanan mo ay pangmaterial na pagtulong o paglilingkod. Walang konsepto ng spiritual na pagkatao ng kapwa at ng Diyos. Sa spiritual po, batid mo na ikaw spiritual, ang kapwa mo spiritual, ang Diyos is spiritual, at ang layunin mo ay magsilbi sa Diyos at magsilbi sa lahat ng anak ng Diyos na kapatid mo. Alam mo ito. At ang pinakamatindi pa po dito sa spiritual na kondisyon ay yung relasyon mo sa Diyos ng debosyon, ng pagmamahal. Handito ka at nandyan ng Diyos. Kita mo yung sarili mo, kita mo yung kapwa mo, kita mo ang Diyos. At meron kang aktibong relasyon sa Diyos ng pagmamahal kung saan ang buhay mo ay pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa lahat ng anak ng Diyos. Maski yung anak ng Diyos na nasa katawang tao, hayop. Meron kang ganitong pananaw. Lahat ay galing sa Diyos, ay lahat ay mamahalin na alagaan mo. Walang mga bahid ng pagiging makasarili. Ang spiritual na pamumuhay ay wala ni anumang bahid ng pagkamakasarili. Dahil ang lubos-lubusan mong hangarin ay magbigay ng kasiyahan sa Diyos. Kasi yung iniintindi mo, hindi sarili mo. Intindi mo yung mga kapwa mo, nag-aangat ka ng kabutihan sa kapwa mo, hindi lang material na pangailangan nila ang inaasikaso mo. Mainly, ang pinaka-puntira mo yung spiritual nilang kabutihan. Kailangan din nilang makilala yung kanilang spiritual na pagkatao at makilala nila yung Diyos at magmahal sila sa Diyos. Hindi po tayo liligaya, hindi tayo makakadama ng kakumpletuhan sa ating pagkatao. Hindi natin matitikman yung kaligayahang kailangan nating matikman na magpapaligaya sa atin. Sa pamagitan lamang ng paggawa ng kabutihan para sa material nating pangailangan, material na pangailangan ng katawan ng tao na nasa paligid natin. Tayo po kasi ay spiritual. Kailangan dumating tayo sa sitwasyon na spiritual. Meron tayong kamalayan sa spiritual. Meron tayong kamalayan sa spiritual.
nating pagkatao at sa ating spiritual na relasyon. Kailangan nating alam yung ating spiritual na pagkatao at kailangan nating gumaganap tayo sa ating spiritual na gampanin o gawain. Ito yung tunay na spiritual. Ang spiritual na mundo ay mundo ng debosyon sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. At pag sa kalagayan na ito ng debosyon sa Diyos, lahat ng anak ng Diyos ay mamahalin mo rin. Mamahalan din natin. Walang hindi makakasama sa iyong pagmamahal. Pag minahal natin yung Diyos. Lahat kasama na. Maskin man yung tinuturing kang kaaway. Wala kang ituturing na kaaway. Lahat nakita mo na kapatid mo. Anak ng Diyos. At sa ngayon, kaya sila umaakto na tinatrato kang kaaway ay dahil nababalutan sila ng kamangmangan. Ang nakaka-influensya sa kanila ay modes of material nature. Mode of ignorance, passion. Kailangan po tayong dumating sa natural nating kondisyon, sa natural nating spiritual na kondisyon ng debosyon sa Diyos, ng pagmamahal sa Diyos, ng pag-surrender sa Diyos. Yun po yung spiritual. Paano po naman natin malalagpasan yung impluensya ng modes of nature sa atin? At tayo ay mapupunta, malagay sa sitwasyon ng spiritual, ng debosyon sa Diyos. Sabi po ng Diyos, si Panginoong Krishna sa Bhagavad Gita, chapter 14, text 26. Ito pong chapter 14 sa Bhagavad Gita, ito po yung chapter tungkol sa the three modes of material nature. Okay po. So sa text 26 po, sabi po mismo ng Panginoon Diyos, ang taong gumagawa ng lubos na devotional sa paglilingkod sa Diyos, walang tigil sa anumang sitwasyon, ay agad-agad na makalalaya sa modes ng material na kalikasan at siya nga ay nalalagay sa antas ng Brahman o spiritual. Sa English po, sabi po, one who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature, and thus comes to the level of Brahman. So, ang paraan po para natin mahigitan o matranscend yung modes of material nature, yung impluensya ng material nature, sa pamagitan po ng paggawa natin, pagganap natin ng devotional service sa Diyos. Ang devotional service po sa Diyos, yun yung natural nating kalagayan. At ang pagpapractice po ng devotional service, okay, paggawa po ng mga gawain ng devotion sa Diyos, ayun po yung paraan para marating natin yung antas na yun. So, sa Bhagavad Gita po, ay pinapaliwanag po ditong mabuti
yung tatlong modes of material nature. Okay? Isa lang po ito sa chapter dito sa Bhagavad Gita. Pinapalawag sa chapter 14 yung three modes of material nature. Paano ito kinokontrol tayo, paano tayo nakukulong dito, at paano ito umaakto sa atin, paano tayo in-influensyahan nito. Ganun din, tinuturo rin dito kung paano tayo makakawala dito. At sinasabi nga ng Panginoong mismong Diyos, ito ay sa pamagitan ng pagganap mo ng mga gawain ng debosyon sa Diyos. Ang devotional na pagsisilbi sa Diyos, yun yung natural nating spiritual na kalagayan. At yun din yung paraan para marating natin yung kondisyon na yun. Sa mundong ito, na material, ang magawain dito ay puros may kinalaman sa material. Marami kang gagawin dito. At ang mga gawin dito, ay hindi magpapaalala sa iyo tungkol sa spiritual mong pagkatao, tungkol sa iyong relasyon sa Diyos. Maliban na lamang pag nakatagpo ka ng tunay na spiritual master, isang pure devotee ng Diyos, kumakatawan sa Diyos, kumakatawan sa pagsisilbi sa Diyos. Sa tao na yun lamang, sa isang tunay na spiritual master lamang na yun, natin madidinig ang tunay na spiritual na buhay. Mula rin sa Kanya, malalaman natin ang katangian ng mundong ito. Paano tayo nililibang ng mundo na ito para tayo mawili sa mundo na ito. Maging ambala sa mundo na ito. So kung ang paggagawin lamang natin ay mga gawain na may tungkol sa mundo na ito, patuloy tayong mananatili sa mundo na ito. Iba't ibang katawan ang matitikman natin, ang mapapasukan natin. Okay? Magagamit natin. At habang meron tayong material na katawan, meron din tayong birth, diseases, old age, and death. Mga masasakit na karanasan po yan. Birth, masakit. Death, masakit. May sakit, masakit. Mga diseases, old age, masakit din po yan. So, sa material pong mundo, marami pong pagdurusa. Ang layunin po ng buhay natin sa katawang tao. Itong anyo ng buhay na ito, okay, na tayo nasa katawang tao. Ito po ay pinakamataas na kalagayan sa kalagayan dito sa mundo na ito. Yung pagkaroon po natin material na tao. Material na katawang tao. Okay? Dahil po sa katawang tao ito, itong katawang tao na ito ay may ino-offer na mas mataas, mas develop na antas ng kamalayan, ng katalinuhan, na pwede mong makita, malinawan, maunawaan na tama, hindi ako material. Tama. May pagdurusa sa mundo na ito, sa katawan na ito. Tama. Merong iba pang dimension. Dahil ako spiritual, ito material. Merong spiritual dimension, ito material dimension. Ito po ay bahagi ng devotional na activities. Yung pong makapakinig tayo ng mga katotohanan, ng mga leksyon mula sa Diyos.
At ang nagbibigay, paliwanag po ng leksyon niya mula sa Diyos ay yung kanyang mga pure devotee, yung kanyang mga representative, yung tunay na spiritual master. Para po tayo makawala sa impluensya ng material, ay dumikit po tayo sa spiritual. Medyo lumayo-layo po tayo sa engagement sa material at mag-engage po tayo sa spiritual. Kumonekta po tayo sa spiritual. Okay, para po tayo ay makargahan ng spiritual. At ang may karga po na spiritual ay yung mga devotee ng Diyos, mga pure devotee ng Diyos, mga lubos na nagmamahal sa Diyos. Hindi po sila taga rito sa material na mundo nito. Taga doon po sila sa spiritual world. At ang hangarin po nila ay i-educate tayo tungkol sa tunay nating spiritual na buhay. At i-educate tayo sa kung ano itong temporary na buhay dito sa mundo na ito. Okay po. Pinapatalino nila tayo. At ang isa pa pong layunin ng mga kinatawan ng Diyos ay ibigay sa atin yung ultimatum na gawain para tayo ay malinisan, makawala sa impluensya ng material. At ayon nga po sa kanila, maski po sa mga Vedic scripture, Vedic literature, maski po sa iba pang spiritual text, okay, sinusuportahan po nila yung prinsipyo na ang kailangan mong gawin para ikaw ay ma-purify, para ikaw ay madikit sa impluensya na spiritual, ay ang gawain ng regular na pakikinig at pagsambit ng mga spiritual sounds, mga transcendental sounds. Ang mga transcendental sounds po ay mga katuruan, aral na galing mismo sa Diyos o sa mga representative ng Diyos. Ganun din kasama na rito ay yung pag-awit, pakikinig ng mga banal na pangalan ng Diyos. So binibigyan po nila ng diin na dapat nating gawin. Ang pinamakapangyarihang gawain na dapat nating gawin. Pinamakapangyarihang spiritual na gawain na dapat nating gawin para tayo ma-purify mula sa impluensya ng material ay ang pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Ang mga banal na pangalan ng Diyos ay walang pinagkaiba sa Diyos. At dahil ito walang pinagkaiba sa Diyos, ito ay napaka-makapangyarihan. Ito po ay pure at ito po ay purifying. Ito po ay lubos na malinis at ito ay nakapanlilinis. Ito ay lubos na espiritual at ito ay nakaka-spiritualize. Okay po. So, gawin po natin ang proseso na ito para po matikman po natin, maranasan po natin yung tama impluensya ng spiritual. Ano ba meron diyan sa spiritual? Ano ba lasa niyan? Ano ba yung meron diyan? Madidiscover po natin yan. Muli po natin yung mamalayan kapag po tayo ay na-purify sa tulong mismo ng mga banal na pangalan ng Diyos. Sa gawin na po natin. Maraming pong salamat. Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, 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 Haribol. Haribol, Nitai
Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. 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 Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur,
Govinda Rama Madana Mohana Gopala 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 Govinda Rama Madana Mohana Govinda Rama Madana Mohana Gopala 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 Govinda Rama
Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala. Haribol, maraming pong salamat sa inyong lahat. Magandang mabuhay sa ating lahat. Haribol. Namaste.